sila brother mo dito, Sister Angel, hindi yan umakyat doon sa Jesus is the Center. Ako lang yung kapal ng mukha ko doon, mga kapatid, no? Pero nagtaka ako, mga kapatid, na nagkaroon sila ng God is our strength. Mga ano naman to sila, wala namang hiya. Sis Angel, wala namang hiya. Pati yung sino pa yung iba dito, mga kapatid, sabi ko, all things work together for good talaga, mga kapatid. Hindi, walang hiya. Walang hiya, kundi mga kapatid, wala na yung hiya nila doon nga. Sabi mo, mga kapatid, ayaw nilang umakyat ba? Pero dito, nangunguna sila. Kaya, all things work together for good talaga. Ayan. Hindi po natin yun, mga kapatid, dahil kalooban ni Lord ang nangyayari. Okay, sabi dito, mga kapatid, balik po tayo. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah, kailangan natin na ipaningas kung ano po ang ating nasimulan. Sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, hallelujah, Timothy, kailangan mo na ibalik mo or ipinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, pinapaalala sa ating Panginoon na paningasin natin yung relasyon natin sa Diyos, mga kapatid. Kung paano tayo nanalangin, kung paano tayo nag-swinsol, kung paano tayo nag-share ng mga link, mga kapatid. Hallelujah. Kung paano tayo nakinig sa salita ng Diyos. Baka sa atin ngayon, mga kapatid, ayaw na nating makinig sa salita ng Diyos, kaya pinapaalala ng ating Panginoon, rekindling our service to God, mga kapatid. Or rebuild natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah. No, sa mga baguhan dyan, hindi po aksidente, mga kapatid, na kayo po'y dinako ni Lord dito dahil alam niyang Lord na meron po kayong hallelujah, kaloob ng Diyos. Mayroon po tayong gift na mula sa Diyos, mga kapatid. At sabi niya dito, mga kapatid, He need to remind, to fan, and to flame the gift that was in Him, mga kapatid. Hallelujah. Ano po yun, mga kapatid? At the moment of salvation, God give us a spiritual gift to be used for His kingdom, mga kapatid. Ang Diyos nagbibigay sa atin, hallelujah, ng, hallelujah, spiritual gift, hallelujah, na mula po sa ating Panginoon, mga kapatid. Spiritual gift, ano po ba yun, mga kapatid? Hallelujah. Basahin po natin ang Episo, praise God, hallelujah. Sa oras na ito, basahin po natin, mga kapatid, Episo chapter 4, verse 11, ang sabi na dito. Hallelujah. Praise God. Ephesians chapter 4, verse 11, mga kapatid. At pinagkaloob niya ang mga iba maging mga apostol, at mga iba'y propeta, at mga iba'y evangelista, at ang iba'y pastor, at ang mga iba'y guro. Sa ikakasakdal ng banal na gawin paglilingkod sa ikakatibay ng katawan ni Kristo. At I believe, mga kapatid, na dito po may gagamitin sa Panginoon dito. Hallelujah. Sa 13 hanggang abutin natin lahat ang pagkaisa ng pananampalataya at sa pagkilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Praise God. Hallelujah. Kaya mayroon tayong pinagkaloob ng Diyos, mga kapatid. Mayroong apostol, mayroong teacher. Sabi dito, pinagkaloob sa atin maging apostol or propita, mayroong evangelista, mayroong pastor, mga kapatid. Hallelujah, at mga guro. 5 po ito, mga kapatid. At I believe na mayroon po dito yan sa atin. No? Kung ginakanbik ka naman ni Lord, huwag mo nang dilian si Lord. Kasi pwede niyang ibigay sa iba eh. Magtaka ka na lang na dati gustong-gusto ako magsalita pero pinipigilan ako ngayon. Wala na talagang conviction si Lord sa akin. Kaya i-challenge ko po kayo, mga kapatid, kung i-convict kayo ni Lord. For example, wala po ako dito at mayroon pong hipuin ni Lord na ikaw mag-word of God. Huwag mo nang dilian, kapatid. Sabihin ko sa'yo, dahil mapalad ka na na-convict ka sa ganun na paraan. Dahil marami ngayong mga tao na hanggang namatay hindi nagamit ang mga gift, mga kapatid. Kaya isang pagkakataon yan kung na-convict kayo. Kasi sa third day parang hindi din talaga ako makapag-word of God kung God's will lang yan. Kasi kung hindi kami magluluto doon, magkikita-kita pa tayo dito. Pero kung ako ang ma-assign sa luto, mga kapatid, alam kong mayroon gi-convict na ni Lord dito. Nang doon pa lang yung mga kapatid na siguro God's will pa rin. Hallelujah. Okay. 1 Corinthians chapter 12 verse 7, ang sabi niya dito,
Datapwat sa bawat isa ay binigyan ng paghayag sa Espiritu upang pakinabangan naman. Amen? Sapagkat ang isa sa pamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan at sa iba ay salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. 9. Sa iba ay pananampalataya. Itong pananampalataya, gift ito sa Diyos. At salamat sa Panginoon, palakpakan natin dahil nandito tayo at may pananampalataya tayo sa Diyos na kahit hindi natin nakikita, pero naramdaman natin. Mahirap ito sa iba, hindi sila mananampalataya hanggat hindi ko makikita, pero nananampalataya silang may hangin, mga kapatid. Pero tayo, kahit hindi natin nakikita si Lord, pero naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Okay? Sabi na dito, sapagkat sa pamagitan ng Espiritu, hindi binibigay na, paspasan na siguro nila ako, marag oras na siguro ko, no? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, kayo na lang siguro babasa dito. 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11 man to, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ito pong kaloob ng ating Panginoon. Sabi niya sa 9, sa iba'y ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu. At sa iba, ang mga kaloob ng pagpagaling sa isang Espiritu. Number 10. At sa iba, ang mga paggawa ng himala. At sa iba ay hula. At sa iba, ang pagkilala sa mga Espiritu. Ito po, mga kapatid, hingiin natin to sa Panginoon. Na Lord, bigyan mo ako ng discerning spirit. At sa iba ay iba't ibang wika. Yung mag-speaking in tongues tayo. At sa iba ay pagpaliwanag sa mga wika. Ito pong pag-word of God. 11, datapwat ang lahat ng mga ito'y ginagawa ng isa at ang gayon ding Espiritu na binabahagi na sa bawat isa ayon sa kanilang ibig, mga kapatid. Ito po ay meron tayong gift na ito, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Pasalamatan natin ng Diyos. At meron pa po 27 verse 31. Mahaba na po kasi, mga kapatid, kayo na ang babasa at wala na yata akong oras. Hallelujah. Sabi doon sa Corinthians, mga kapatid, 1 Corinthians 27 to 31, sabi doon, kayo ang katawan ni Kristo, bawat isa'y samang-sama mga sangkap niya. Isa lang tayong katawan ni Kristo, mga kapatid, di ba? Pag wala yung isa, nasaktan tayo, na-miss natin, di ba? Dahil isa po tayong katawan ni Kristo. Sabi niya, at ang Diyos ay naglagay sa ilan sa iglesia. Una, sa mga apostol, ikalawa sa mga propeta, ikatulo sa mga guro, saka mga himala, saka sa mga kaloob na pagpagaling, mga patulog o pagtulong. Meron po din kaloob ng Diyos na tumulong ka sa mga kapwa. Kaloob po yan ni Lord, mga kapatid. Mabasa po ninyo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 31 po ito ang aking binabasa. Sabi niya dito, mga kapatid, lahat ng bagay, mga apostol, lahat ng bagay, mga propeta, lahat ng bagay, mga guro, lahat ng mga bagay, mga mamanggagawa ng mga himala. 30, may mga kaloob na pagpagaling, baga ang lahat. Nagsasalita, baga ang lahat ng mga wika, lahat ng mga bagay, nagpaliwanag. Datapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagalingan. Amen. Hallelujah. Praise God. Diba sa atin, mga kapatid, sa ating katawan, isa lang po ito, pero hindi naman lahat nagsalita. Pero isa lang po tayong katawan, mga kapatid. Kaya dito sa God is our strength, isa lang din po tayo dito, mga kapatid. Iba yung mag-share ng link, praise God. Pero may pinagkaloob ng Diyos na lahat na meron. Meron siya ang mag-word of God. Siya pa rin ang mag-MC. Siya pa rin ang umawit. Siya pa rin lahat, mga kapatid. Hallelujah. Pinagkaloob yan ni Lord. Kaya blessed tayo dyan, mga kapatid. Kasi ang mga pastor, marunong naman yan silang mag-host. Mag-host din yan sila. Mag-preside. Awit din, mga kapatid, no? Ako, kahit saan man ako ilabay, basta para sa Ginoo, ay lang kung ilabay sa basurahan, kay puniton, rabaya, pud ko gwapo. Okay, mga kapatid, praise God, hallelujah, nandyan pa ba ako? Tama na po ba, mga kapatid? At dito na po ako magtatapos, hallelujah. Rekindling, mga kapatid, no? Rekindling our service to God. Kailangan ma-rekind natin, mga kapatid, yung ibang mga verses. Hallelujah, hindi ko naman naibigay. Kung may hingiin kayo, mga kapatid. Nandun pa po sa Roma chapter 12, verse 4 to 8, mga kapatid. Mahaba na po yan. Yan po ang mga
gift na binigay ng ating Panginoon. Roma chapter 12 verse 4 to 8 mga kapatid. Andito na po tayo sa pagtatapos, step to fan into flame our spiritual gift. Number 1, discover your spiritual gift. A Christian may possess 1 to 2 spiritual gift. Mga kapatid, i-discover natin your gift so that you can use them in your service to God. Kailangan ma-discover natin kung ano yung hilig natin, mga kapatid, para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Number 2, exercise your spiritual gift. Huwag kang mahiya kung i-convict ka ni Lord na mag-share ka. Huwag kang mahiya. Ibuka mo lang yung bibig mo. Sabi nga ng ating Panginoon kay Moises, sino bang naglagay ng bibig mo? Di ba ako? Ibuka mo yan bibig mo. Magtaka ka na lang, mga kapatid. First time lang ang takot, pero pag pangalawa, gusto mo na. Sige Lord, gamitin mo pa ako dahil nandoon ang saya pag tayo'y nagamit sa Diyos. Pero kang nanay conviction, mga kapatid, pero ayaw mo pa rin, maniwala kayo sa akin, hindi mga kapatid. Magtaka ka na lang na lumayo na ang presensya mo sa Diyos. Ikaw nang lumayo Ikaw nang tumatanggi Kaya mag-convict na yan, mayroon ng mga pangitain na makikita mo. Nakikita mo na yun. Natulog ka lang, mga kapatid. Tapos minsan kasi ako, pinapakita talaga ako nung una. Hindi pa ako nag-word of God, mga kapatid. Pero yung mga pangitain ko ba, unsa ba ni, ano ba itong pinapakita ni Lord? Oy, naka-white po daw ako, nandun ako sa pulpito, nagbasa ako, nag-pray ako sa mga tao na maraming tao na pinipray ko. Sabi ko, ano ba itong ginagawa ko? Sabi ko ba, parang hindi ako nakatulog. Mga revelation na pinapakita ng Diyos sa akin. Kaya nagtaka ako, mga kapatid. Kaya i-discover natin. No, i-discover natin ang spiritual gift na ipinigkaloob ng Diyos. Kung anong hilig mo ngayon. Amen? Number 2 is exercise your spiritual gift. And spiritual gift are to be used for God's kingdom. Therefore, use it. After you discovered your spiritual gift, then it's time to exercise it. Amen? Hallelujah. Kung nasa tingin natin, hallelujah, para man akong gusto kong magturo ngayon try. Walang tinatawag natin na walang haniti. Walang magaling pagdating sa Word of God. Kung gi-convict ka sa Ginoo nga mag-Word of God ka, go ahead, kapatid. Amen? Dito may gagamitin dito, Sister Boy Nape. Nako, mga kapatid, pag may time lang yan, mga kapatid, gagamitin yan ni Lord at magtaka na lang kayo at nag-Word of God na yung pinaabtik, diba? Pinaabtik, Sister Boy Nape. Paka dyan na siya. Basta gamitin ta sa Ginoo, so hindi na nimo makontrol at doon mo malaya na ang saya pala. Kaya yung mga ginagamit ni Lord, pagkatapos niyan ginamit ni Lord, ako mismo magsabi, mga kapatid, ang saya-saya namin. Amen? Hallelujah. Kaya, hallelujah. Yun po ang ating tinatawag, mga kapatid, discover. Exercise your spiritual gift. And spiritual gift are to be used for God's kingdom. And therefore, use it. After you discover your spiritual gift, then it's time to exercise it. Hindi man tayo pagkadating natin, ay marunong na ako agad. No. Exercise it. For example, gamitin ka ni Lord to share the word of God. Exercise. Alam nyo, mga kapatid, isa lang po ito. Tapusin ko lang to kasi masayang naman din. Conclusion naman din tayo, mga kapatid. What are your spiritual gift? Ang tanong ko ngayon, mga kapatid. Are you using it for God's kingdom? Or do you use it for your profit? No? Ano ba ang mga spiritual gift mo ngayon, mga kapatid? Kung may talino ka sa pag-awit, go ahead. Gamitin mo for God's glory. Huwag kang umawit doon, mga kapatid. Touch by touch. Maraming mga pinagkaloob ng Diyos, pero ginawit lang ninyo doon sa touch by touch, mga kapatid. Loo yan ni Lord. Hindi nyo ba alam nga galing yan sa Lord? Daan lang muna ako sa gitna, mga kapatid. Binigyan ka nga ng magandang boses ng Lord, pero umawit ka doon ng touch by touch, mga kapatid. Ano ba yun? Rock ng kanta ba? Praise God. Kaya, mga kapatid, no? Pasayahin natin si Lord. Kasi sa Kanya naman lahat galing ang mga pinagkaloob niya sa atin. Amen? Hallelujah. Sa buhay natin, alam ko pong mayroon pong pinagkaloob ang Diyos sa atin. Kaya gamitin natin sa Diyos. Kung dati mahilig tayo sa pag-awit doon sa sanlibutan, mag-awit tayo ng hihinayang,
Nanghihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y iniwan mo. Ngayon, magsabi na tayo, thank you Lord. Makanta na tayo, living hope. Nasa Panginoon ang hope natin, mga kapatid. Kaya salamat sa salita ng ating Panginoon at rekindling o rekindling, mga kapatid. Kung mahirapan man kayo magsalita ng rekindling, rebuild or renew. No? Lahat po tayo dito ay, hindi po ako naniniwala sa inyo mga kapatid kung wala po kayong naramdaman ng first love ni Lord. Kasi kung hindi nyo yan naramdaman, wala na po kayo dito ngayon. At hindi po kayo nandito dahil nagkumpara po tayo. Dahil ang puso ninyo talaga ay sa Panginoon. At naniniwala ako niyan. Kasi kung kinukumpara lang natin para gusto lang nating may gawain, wala na po kayo, hindi kayo magtagal. Pero nagpasalamat ako sa Panginoon nga ang inyong mga puso, ang ating mga puso, kasali ako, true love naramdaman natin sa Diyos. Kaya ngayon mga kapatid, sino man sa inyo nais ma-restore, nais ma-rebuild ang mga pangako mo sa Diyos. Nais mong magningas ulit sa Panginoon. Akyat tayo dito sa pulpito mga kapatid or sa mga upuan at siguro sa baba po, no, mag-pray tayo. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos po ang mag-reveal sa atin. I hope na nandyan ka pa, Pastor. Tulungan mo ako, mag-pray tayo. Amen? Praise God. Hallelujah. Importante po na rebuild natin ang relasyon natin sa Diyos. I-rebuild natin kung paano tayo manalangin. I-rebuild natin kung paano tayo makikinig sa salita ng Diyos or magbasa sa salita ng Diyos. Huwag na tayong hayaan mga kapatid, hallelujah, na ang Bible, 2 months na lang, hindi na buklat. Pero ang cellphone, 2 hours lang, wala na. Hindi natin kaya, malayo sa cellphone natin. Pero ang Bible, okay lang 2 months, Lord, hindi ko yan mabubuksan. Yes, mayroon naman tayong mga apps sa cellphone, okay lang. Pero napakasarap pag cellphone, pag Bible talaga ang i-open natin dahil wala pong distraction. Kung gusto mong matapos mo basahin Genesis to Revelation mga kapatid, i-try mo off ang cellphone mo at magbabasa ka ng Bible mga kapatid at humingi ka ng wisdom, knowledge, understanding sa Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa atin. Kaya minsan nanghina tayo dahil wala na tayong relasyon, wala na tayong tunay na commitment sa ating Panginoon. Kadalasan mangyayari yan sa mga taong wala ng time sa Diyos. Pero pag may problema, Lord, tulungan mo ako. At sabi ko na nga, hindi tayo katulad ni Dimas, mga kapatid, na ang kanyang paglilingkod sa Diyos, hallelujah, pinagpalit niya sa makamundo, mga kapatid. Ang paglilingkod niya, mga kapatid, hallelujah, pinagpalit niya. Hallelujah. Kaya huwag kang bumigay. Huwag kang sumuko. Huwag kang tumalikod sa Diyos. Kahit mabigat man ang gift nga nasa iyo. Dahil hindi ka binigyan ng gift ng Diyos kung hindi mo kaya yan. Hallelujah. Minsan nagbabasa tayo ng Biblia pero hinahatak tayo sa TikTok, email, Netflix, at lahat ng pwedeng pumatay sa apoy natin sa Diyos. Gagawin yan ni Satanas, mga kapatid, kung alam nyo lang. Panahon na kapatid, para lumaban tayo sa panahon ngayon. Para manumbalik sa panahon, pagpapagamit muli sa Panginoon. Kung minsan talaga mga kapatid, tayo darating sa pagkakataon na manghina tayo at mapapagod tayo, pero sasayangin mo na lang ba lahat mga kapatid? Para i-google mo yung time mo sa makamundo. Kaya huwag nawa mangyari na katulad tayo ni Dimas, mga kapatid. Bagamat si Dimas, siya po ay kasama na ni Apostol Paul. Pero, iniwan niya ang paglilingkod sa Diyos. Marami dito. Sa God is our strength, mga kapatid. Grabing apoy-apoy dati, mga kapatid. Grabe, ako na, halos na makasilip man ako dati dito. Halos na mag-ilugay na sila, mga kapatid, ng manganta. Nakarunasan na sila. Hallelujah. Pero, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid.
Huwag nating ibigin ang sanlibutan, mga kapatid. Kaya maglingkod tayo. Rebuild or rekindling our service to God, mga kapatid. Kaya sa oras na ito lang po ang salita ng ating Panginoon. Number 1, we need to pray. We need to pray. Kailangan natin ibalik yung passion natin for prayer. And we need to love God's words. Number 2. Number 3, we need to passion for our soul. For our soul, mga kapatid. And number 4, we need to give the gift to the Lord, mga kapatid. Kung marunong kang umawit, marunong kang mag-presider, hindi lang palaging si brother mo. Kasi si brother mo, maging pastor na to eh. No? Ikaw din, Miss Ann. Hindi man kita kilala, pero Miss Ann, kilala ka ni Lord. Sister Boy Napi, pwede kayo mag-presider. Sister Clo. No? Praise God. Sister, sa inyong lahat dito, sister ito, smiley girl. Huwag kayong lumayas. Sabi na baka mabanggit yung pangalan ko yan, nakakatakot. Huwag naman kayong matakot. Kasi lahat tayo ay gagamitin ng ating Panginoon. Brother Sam. Gagamitin to si Brother Sam eh. Praise God. Tayo na po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Ano po bang mga commitment mo sa Panginoon na ngayon po ay medyo nanghina ka na, mga kapatid? Try to examine ourselves. Kasali po ako dito, mga kapatid. Sa salita ng Panginoon, isa po ako ngayon na ni-rebuild ni Lord ang aking relasyon na minsan na po, mga kapatid, ay hindi ko po na gampanan ang aking mga part. Hindi man po ako perfectong tao, pero may Diyos po ako, mga kapatid, na naging perfect. Hindi ako worthy, pero may Diyos po ako na worthy siya na purihin. Worthy siya na itataas sa ating mga buhay, mga kapatid. At pasensyahan nyo na kung tumaas na po ang ating time, mga kapatid. Gusto ko lang sabihin sa inyo na i-rebuild ninyo, i-rekindling ninyo ang serbisyo nyo sa Panginoon, mga kapatid. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. You are worthy to be praised, Lord God. You are worthy to be praised, God. Makapangyarihan ka nga Diyos. Ngaming itinataas, O Lord God, sa oras na ito. Muli, Panginoon, salamat sa inyong pagpaalala sa amin, O Lord God, na i-rebuild namin ang aming relasyon sa iyo, God. O renew namin, Lord. Na salamat sa paalala mo, Panginoon, sa sulat ni Apostol Paul kay Timothy, O God. Hallelujah. Na pinapaalala mo sa amin, O God, kung ano ang tawag mo sa amin, O Lord. Salamat sa oras na ito, na muli, O Lord God, na rini-restore mo po kami, Panginoon. I-bless mo po ang God is our strength, O Lord God. Mula po sa owner, sa mga admins, sa mga pastors, O Lord God, at lahat ng gagamitin pa, Lord God. Hindi po maikli ang inyong mga kamay, O God. Palakasin mo po sila, Panginoon, sa tuwing sila po ay nanghina, O Lord God. Sa tuwing kami po, Panginoon, ay pahinto na, O Lord God. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na magampanan po namin ang aming mga tungkulin sa iyo, Panginoon. Kung nanghina kami, Lord, hindi kami nakapagbasa ng Bible, Lord, tulungan mo kami. Kung hindi man kami, Lord, nakapag-pray, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na ibalik mo po ang passion sa prayer, O Lord God. Ibalik mo po ang passion namin, Lord, sa pagbabasa ng iyong salita. Ibalik mo, Lord, ang passion namin to win soul, O Lord God. Ibalik mo, Lord, ang pag-ibig namin sa mga tao na hindi pa po nakakilala sa iyo. Ibalik mo po, Lord God. Dahil ikaw lang po ang Diyos na kakaalam sa lahat, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang BR na ito. At sa mga gift na pinagkaloob mo po sa amin, Lord, tulungan mo po nawa kaming magamit ito, Panginoon, habang hindi pa po huli ang lahat, O Lord God. Bigyan mo kami ng espiritong malakas na galing sa iyo, Panginoon. Huwag mong hayaan, O Lord God, nakawin, Lord, anong meron sa amin, Panginoon. Kaya salamat sa oras na ito.
Ikaw lang ang aming itinataas. At wala nang iba, Lord. Salamat sa BR na ito, Lord, at bakuran mo ng iyong banal na dugo. At banal na salita, Panginoon. Dito, Panginoon, lalabas ang mga apostol. Dito lalabas, Lord, ang mga teachers, evangelists, ano pa, Lord, ang mga kaloob ng mga kapatiran ko na ito. Gamitin mo po sila, Lord, sa kanilang mga kanya-kanyang pamilya. Bigyan mo sila ng power, authority, na mag-speak sa iyong salita, Panginoon. Ikaw lang ang Diyos na dunay katungod dining tanan, Ginoo. Gamitan lamang kami, Lord. Gamitin mo lamang po sila mightily, powerfully. Hallelujah, Jesus. Magpagaling ng mga sakit. May sakit, Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa iyong salita, Lord. Hallelujah. Sa pamagitan ng inyong pangalan, makapagpagaling po ang mga kapatiran ko na ito, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lahat ng mga tao ngayon nandito, Lord, sa BR na ito, maramdaman nila ang presensya, maramdaman niya ang ang inyong pagkilos, Lord God. At Lord, power, authority, Panginoon. Kung sila may mahiyain dati, Lord, ngayon, Lord Jesus, alisin mo ang hiya nila, Panginoon. Gamitin mo sila ayon sa inyong kalooban, Lord. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan mo. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ibabalik ko po